Luno. So ito ay para sa mga tao no, na namumuhay pa rin sa makamundong nais, sa makamundong gawa, no, namumuhay sa mga laman, no, sa laman sa mundong ito. Itong mga taong ito no, na patuloy pa rin no, na gumagawa ng mga kasiyahan, porsyo, at iniisip nila no, na ang buhay ng tao ay dapat laging magsaya, no, laging magsaya, laging magtuwaan, laging magano, no. Itong mga show sa mga makikita nyo sa mga television, no, sa mga pinamumunuan no, ng mga bakla at saka ng mga tao no, na hindi talaga nakakaalam kung ano yung katotohanan. Yung mga tao hindi talaga o sirado talaga yung isip no, ng mga tao no, na kumbaga hindi talaga nalalaman, hindi nila wala talagang nalalaman patungkol sa katotohanan no, sa kasulatan ng ating Panginoong Kristo. Itong klaseng mga tao no, na namumuhay sa makamundo, sa mga laman no. Itong mga taong ito no, na palaging nanlilin lang sa mga tao no, sa atin. No, lahat ng mga tao tumatangkilik sa kanilang mga show. Ito yung mga tao no, na kumbaga nagiging patibong ito no. Ang kamali lang din sa ating mga tao no, kamali lang din sa ating mga kababayan no, kasi tinatangkilik nila ito. Hindi nila alam no, na ang nagbibigay ng kasikatan na ito, nagbibigay ng fame, kasikatan, kapangyarihan or pera or kayamanan or lahat ng mga ano nila is Satanas no. Kung mababasa natin yan dito sa Lucas no, sabi ni Satanas no, kay noong panahon ni Kristo no, na kung sasamba ka sa akin is ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, kasaganahan, kapangyarihan at kasikatan no, at kayamanan, kasi ito ay binigay sa akin at kaya ko ring ibigay sa mga tao no, at ibibigay ko ito sa mga tao na nagugustuhan ko kung sasamba ka sa akin. So itong mga tao na ito na nakatanggap ng mga kasikatan or mga kayamanan sa mga ganito, ito yung mga tao na napili ni Satanas no, mga hinirang ni Satanas no, para bigyan niya nito no, ng mga kasikatan or mga bagay na ito na bagay makamundo no. Umiwas po kayo dito no, huwag kayong, sana kayong tumatangkilik na sa mga ganito. Kung akala nyo kasi no, na akala nyo kasi yung buhay ng tao ay lagi lamang magsaya, hindi nyo alam na itong mga taong ito ay may mga babala na sa Panginoon dito sa kasulatan no. Ang bawat bunga ng ganitong gawa no, ay kaparusahan. Sabi ng ating Panginoong Kristo dito no, na magagalit sa inyo ang buong mundo, ang sanlibutan, magagalit sa iyo ang mundo. Oh. Bakit magagalit ang mundo? Kung ikaw ay susunod kay Kristo, ang mundo na yan magagalit sa iyo, lalo na kung magsasabi ka ng katotohanan. Kaaway mo yung mga tao na namumuhay na mga kamundong nais, mga mamumuhay sa mga kamundo or makalaman. Itong mga tao nito na ganitong klaseng mga tao, kailanman hindi talaga ito makatanggap sa Espiritu Santo na isinaad no, na ipinangako ng Panginoong Kristo na ibibigay niya. Ayon nga dito sa kasulatan no, sabi dito no, ang mga tao na namumuhay sa laman hindi kailanman makatanggap sa Espiritu at hindi nila no, maintindihan kung ano yung sinasabi patungkol sa mga Espiritu, kasi sila mismo hindi namumuhay patungkol sa holiness or sa mga sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi ang mga tao na namumuhay sa kalooban ng ating Panginoong Kristo is ito yung mga tao no, na binigyan ng Panginoong Kristo ng kanyang Espiritu Santo no, at sasabihin niya kung ano man yung isasabi ng ating Panginoong Kristo no. So itong mga taong ito hindi talaga ito makaintindi kasi wala itong laman ng isip, wala itong ibang laman ng isip at puso ng mga taong ito kundi kasiyahan, katuwaan, hanggang sa darating yung araw ng kaparusahan na itong mga taong ito no. Itong mga taong itong bakla na ito no, namumuhay din sa laman no, ayon nga dito sa sa kasulatan sa Revelation no, na ang ganitong mga tao no, na nakipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae ay wala pong ibang patutunguhan kundi ang impyerno. Babala ito sa isang bakla no, na namumuhay diyan sa laman no, sa isang leader ng mga show dito sa television. Sana no, huwag kayong tumatangkilik sa mga taong ito na nagiging patibong ni Satanas upang kayo rin ay mahulog patungo sa kaparusahan no, na inihanda ng Panginoong Kristo, ng ating Panginoon no, na hindi para sa kanyang tao kundi para kay Satanas at sa kanyang mga anghel, at doon sila mapatungo. Huwag ka sana kayong tumatangkilik nito. Kung maaari lang buksan nyo yung isipan nyo, kasi pag tumatangkilik kayo nito, kung ano yung patutunguhan ng mga tao, doon din kayo patutungo no, doon kayo patutungo. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, dinaig ko na ang mundong ito. So ibig sabihin, lahat ng mga tao na namumuhay sa ating Panginoong Kristo, tatanggapin natin yung Espiritu ng ating Panginoong Kristo na siyang pinangako niya ibibigay sa atin, at maintindihan natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, at yun ay ating susundin.
Pero kung palagi kayong tumatangkilik sa mga bagay na ito, ayun nga sabi ng ating Panginoon no, na kung gusto mo maging maalam, no, maging maalam, no, iwan mo yung kasalanan, no. Pagsisi ka sa iyong mga kasalanan at babalik ka sa ating Panginoong Kristo. Pero kung patuloy kang tumatangkilik sa mga ganitong gawa, no, ng mga makamundong bagay, no, sabi nga ni Juan dito sa 1 John, no, na ang mga taong namumuhay sa makamundong ito ay pinapakinggan naman sila ng mga tao na namumuhay din sa makamundong ito. Pero kung ikaw ay namumuhay sa kalooban ng Panginoong Kristo, walang masyadong tao, no, o hindi yan pakikinggan, o hindi yan tatangkilikin ng mga tao na namumuhay sa mundong ito, kasi ayaw nila, no, na makarinig sila, no, ng isang bagay, no, na magpabago sa kanilang puso at babalik sila sa ating Panginoon. Ayaw nila yon, kasi kung ano man yung nasanayan nila, no, na kasiyahan, no, laging magsaya, laging magtuwa, laging magtawa, hindi nila alam, no, na ang kabaliktaran niyan, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kawawa kayong mga tao na nagsitawa ngayon at nagsitawa, kasi darating yung araw iiyak kayo, no, at magtatangis, ano ba yun sa Tagalog, no. Yun yung pangako ng ating Panginoong Kristo. Kung ito susundin nyo, mga taong ito, mga nagiging paluwer kayo sa mga taong ito, kung saan yan patungo, maniwala kayo sa akin, doon din ang patutunguhan nyo. Kasi itong mga taong ito, kailanman hindi talaga ito, hindi nila kinikilala ang Panginoon. Hindi nila kinalala ang ating Panginoong Kristo. Kunwari, nagsasamba sila. Saan sila sasamba? Sa mga bato at kahoy. Sa mga bato at kahoy. Ano mapapala sa mga taong ito? Kung tatanangkilik siya, huwag umiwas po kayo sa taong ito. Katulad ng panahon noon Moises, no, si Jambres, si Jambres at saka sinabihan ng ating Panginoong Kristo, lumayo kayo sa mga taong ito kasi itong mga taong ito ay lalaglakin ko. So lumayo kayo sa mga taong ito at huwag kayong tumatangkilik sa mga taong ito, baka maging matulad kayo sa mga tao noon na panahon ni Jambres, na panahon ni Moises na Jambres, no, na biglang nabiyak ang lupa at nilamon yung dalawang tao na yun na siyang dahilan, no, na pagkawatak-watak, or siyang dahilan, no, na magkakasala ang bawat tao sa Israel, no, sa mga followers sa mga sumusunod ng ating Panginoon, or sa mga sumusunod sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. So umiwas pa kayo sa mga taong ito, baka pagdating siguro ngayon, no, tuwang-tuwa pa kayo, sayang-saya pa kayo, pero darating yung araw, tandaan niyo, kung ang isang umaga at hindi niyo mamamalayan, darating talaga yung gabi, darating din ang araw ng katapusan ng mga taong ito, no. Sana tigilan niyo, no, magtakilig sa mga ganitong tao, no, na makikita niyo sa television yan yung mga tao na yan, no, na mga instrumento ni Satanas to destroy you, para linlangin kayo, to destroy you, para linlangin kayo. So mag-ingat po kayo, no, sa mga gawaan nyo, no, na pagsunod sa mga taong ito, no, na namumuhay sa makumundo at hindi kailanman sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi nga kinikilala pati nga mga salita lumalabas sa bibig, puro kabastusan, puro kamanyakan, puro imoralidad, puro mga gawa, puro wala, lahat, no, mga buhat, no, gawa, lahat ng mga gawa nila ay hindi ayon sa kagustuhan o kalooban ng ating Panginoon. Lahat immoral, lahat masasama, no. Kumbaga kabaliktaran sa kalooban ng ating Panginoon o kagustuhan ng ating Panginoon na siyang gagawin dapat natin. So hanggang dito na lamang, no. Maraming salamat and God bless everyone.